Sa pagsisimula ng episode 2 ay ipinakita na kinausap ng mensahero ni Kagaya Obayashiki si Lady Tamayo at sinabihan ito na delikado daw na iwanan na nakabukas ang bintana sa ganitong oras ng gabi. Tinanong niya ito kung ano daw ba ang pakay nito sa kanya dahil hindi ito magsasayang ng panahon para lamang sa wala tanong pa nito. Tulad daw ng sinabi niya na wala daw itong tiwala sa kanya at ang mga kilos nito para sa kanya ay kaduda-duda daw. Pagkatapos ay sinabi nito na magkaganoon pa man ay sinabi nito na mayroon daw isang Demon Slayer Corp na may alam tungkol sa demon body pharmacology at ang tungkol sa isang demon na si Nezuko na sa kasalukuyan ay kayang gumalaw sa liwanag ng araw. Hinihiling daw nito na ma-examine niya ang dalawang ito para makahanap ng solusyon sa kung papaano nila matatalo si Muzan. Siya daw ay formal na iniimbitahan sa Obayashiki's residence para makipagtulungan tungkol sa isyu na ito, sabi pa ng mensahero. Sinabi naman ni Lady Tamayo sa kanyang isip na siya daw na isang demonyo ay iniimbitahan sa lugar ng mga Demon Slayer Corp para makipagtulungan sa mga ito pagkatapos ay tuluyan ng umalis ang mensahero ng Obayashiki. Dito ay sinabihan siya ni Yasuhiro na kailangan na daw nilang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sinagot niya ito na hindi na kailangan dahil ngayon pa daw na kaya na ni Nezuko ang makagalaw sa liwanag ng araw, ang lahat ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa pagitan ng mga demonyo at ng mga Demon Slayer. Sinabi pa niya na ang nangyari daw noong araw na iyon ay nakatakda para maganap daw ang kasalukuyang nagaganap ngayon. Totoong kailangan daw nilang umalis sa lugar na ito pero sa pagkakataon daw na ito hindi para magtago, dagdag pa nito. Na-summarize na daw niya ang mga posibleng maganap kaya kinakailangan daw niya ang tulong nito, sabi pa niya kay Yasuhiro. Sinabihan niya ito na aalis sila hindi para magtago at sa pagkakataon daw na ito ay pupunta sila sa Obayashiki residence kung saan ang lugar ng mga Demon Slayer. Sa eksenang ito ay ipinakita na binabasa ni Tanjiro ang isang mensahe galing kay Master Kagaya Obayashiki. Kinakamusta nito kung okay na daw ba ang mga pinsala nito at humingi ito ng paumanhin dahil sa ngayon ay malubha pa din ang kanyang kalagayan kaya hindi siya nito napuntahan ng personal, sabi pa nito. Meron din daw siyang mensahe kay Giyu ngunit sa kasamaang palad ay wala pa daw itong tugon at sa pagkakataon na ito ay kailangan niya ito para makipagtulungan lalo sa mga panahon na kagaya daw nito. Nakiusap ito na kung pwede daw ba na siya na ang makipag-usap kay Giyu para sa kanya at kumbinsihin ito para makipagtulungan, dagdag pa nito. Hinihiling daw nito ang kanyang kooperasyon at ito naman ay masaya niyang tinanggap. Kinabukasan ay tinanong siya ni Kanzaki kung saan daw ito pupunta ng ganito kaaga. Sumagot naman ito na para lumahok daw sa Hashiras training, pero bago daw iyon ay mayroon siyang isang tao na kailangan makausap. Bago umalis si Kanzaki ay tinanong niya ito tungkol sa isang bagay at ito naman ay tumugon. Sinabi niya na kung halimbawa daw na may isang tao na gusto ang palagi na mag-isa lamang, papaano daw ba ito kakausapin nang hindi ito ma-offend sa kanya. Sumagot naman ito na hindi din daw siya mahusay pagdating sa mga ganitong usapan pero kung halimbawa daw na siya ang taong iyon dahil nga mas gusto nito na mapag-isa ay malamang na hindi siya nito papansinin. Bago siya umalis ay pinagluto muna siya ni Kanzaki ng makakain para sa kanya at sa tao na kanyang kakausapin at sinabihan ito na mag-ingat. Dito ay ipinakita na tinatawag niya si Giyu Tomioka at siya naman ay naririnig nito ngunit hindi ito tumutugon. Pagkatapos ay sinabi ni Tanjiro na kung hindi daw siya nito pagbubuksan ay papasok na lang daw ito at si Giyu naman ay nagulat. Sinabi naman niya na sigurado daw ba ito na papasok ito o baka naman daw kabaliktaran ito ng kanyang sinabi dahil hindi nga daw niya ito pinapansin kaya baka isipin daw nito na walang tao o ayaw lang talaga itong patuluyin, sabi pa niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang tignan ito ng isang mata dahil nga alam nito na pasaway talaga itong si Tanjiro at dito ay bigla itong lumitaw sa pintuan ng kanyang bahay na kanya namang ikinagulat. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian kaya pinatuloy na lang niya ito at dito ay sinabi ni Tanjiro ang lahat ng patungkol sa Hashiras training na naganap at dito ay sinabi naman niya na alam na daw niya ang tungkol dito. Sinabi ni Tanjiro na sa loob daw ng 7 araw ay magsisimula na itong mag-training at sinabi nito na kung pwede daw ba itong mag-training na kasama siya. Sinagot naman siya nito na hindi daw pwede at muli na naman siya nitong tinanong na bakit daw hindi pwede at mukha daw itong may galit sa kanya, makulit pa na tanong nito.
Muli na naman siyang sinagot nito na galit daw siya dito dahil hindi daw nito minaster ang water breathing at kung na-master daw sana niya ito ay siya daw sana ngayon ang Hashiras water breathing sabi pa niya. Humingi naman siya ng paumanhin tungkol dito at sinabi na nakausap daw niya si Mr. Sakonji tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya na hindi karaniwan na baguhin ang estilo ng paghinga o lumikha ng bagong derivation sa paghinga dagdag pa nito. Lalo na daw sa water breathing technique dahil ang mga kaalaman tungkol dito ay malawak at kailangan ng pangunahing kaalaman dagdag pa nito. Sinabihan naman siya nito na hindi naman daw iyon ang kanyang ibig sabihin. Dahil sa kasalukuyan ay walang water Hashiras kailangan daw na magkaroon nito sa lalong madaling panahon dagdag pa nito. Sinabihan naman siya nito na bakit niya sinabi na sa kasalukuyan ay walang water Hashiras, hindi ba't siya ang kasalukuyang water Hashiras tanong pa nito. Sinagot lang siya nito na hindi daw siya ang water Hashiras pagkatapos ay sinabihan siya nito na umalis na. Nagtataka naman siya sa sinabi nito ngunit noong napatingin siya sa sulat na galing kay Master Kagaya at naalaala niya ang pakiusap nito na kausapin daw niya ito ng mahinusay at sinabi niya na hindi daw siya dapat mawalan ng pag-asa para makumbinsi ito sabi pa niya. Mula sa labas ng pintuan ng kanyang silid ay sinabi niya na mayroon daw siyang dalang pagkain na gawa ni Kanzaki. Sinabi pa nito na kailangan daw ay mayroon palaging laman ang tiyan at ito daw ay nagpapakalma sabi pa niya, bago ito tuluyang iwanan sa tapat nito. Kinagabihan pagbalik nito ay nakita niya si Tanjiro sa labas na nakahiga at ito ay nagising. Sinabi sa kanya nito na kinain na daw pala nito ang dala niyang pagkain pagkatapos ay tinalikuran lang siya nito pagkatapos ay umalis. Dito ay ipinakita na kinukulit niya ito at tinatanong kung siya daw ba ay may mission ngayon at sinagot lang siya nito na wala daw dahil siya ay magpapatrol lang daw. Kinabukasan ay ginigising niya ito at tinatanong kung mayroon daw ba siyang training session ngayon sa Hashiras dahil ang lahat daw ay naghihintay sa kanya pangungulit pa nito. Kahit na ano pa ang gawin niya at kahit saan pa siya magpunta ay kinukulit siya ni Tanjiro tungkol sa Hashiras training. Dito ay tinanong niya sa sarili niya na kung habang buhay daw ba siya nakukulitin nitong si Tanjiro. Dito ay nagpasya na siya na kausapin ito ng seryoso baka sakali daw nalubayan na siya nito kapag nakapag-usap na sila ng maayos sabi pa nito. Sinabi niya dito na ang totoo daw ay hindi siya talaga nakapasa bilang water Hashiras. Nagtaka naman si Tanjiro sa sinabi nito dahil alam niya na nakapasa talaga ito bilang water Hashiras, pagkatapos ay sinabi niya dito na kasama pa nga daw niya si Wisteria Flower sa mountain na nakapasa dagdag pa nito. Sinagot naman siya nito na tama daw ang sinabi niya at noong taon daw na iyon ay mayroong isang bata na katulad daw niya ay pinatay ng mga demonyo ang buong pamilya at siya lang ang natira. Ang batang ito daw ay sinasabi ito na ang buhok ay kulay peach na isa din daw sa mga pinagpipilian noong mga araw na iyon bilang water Hashira. Noong panahon daw na iyon sila ay parehong 13 years old at ito daw ay kanyang naging matalik na kaibigan dahil bukod sa pareho sila ng edad ay pareho silang mga ulila sabi pa niya. Si Sabito daw ay isang bata na napakabait at napakatibay ng paninindigan pagdating sa hustisya dagdag pa niya. Masaya silang dalawa noong mga panahon na iyon ngunit noong panahon din na iyon ng selection ay siya lamang daw ang tanging namatay. Halos napatay niya ang lahat ng mga demonyo noong examination na iyon nang siya lamang mag-isa, ngunit siya lang din ang hindi nakapasa noon. Sa unang pagsalakay pa lang daw ng demonyo sa kanya ay napinsala na agad siya sa kanyang mata. Pagkatapos ng muli na itong nagsagawa ng pagsalakay sa kanya ay dumating si Sabito para iligtas sila. Gamit ang fourth form ng water-breathing striking tide ay nagawa nitong mapatay ang demonyo sa isang pagsalakay lamang. Pagkaligtas sa kanya ay may narinig silang sumigaw na kasamahan nila kaya siya ay ibinilin muna ni Sabito sa iba nilang kasamahan para puntahan ang kasama nila na humihingi ng tulong. Wala siyang magawa noong panahon na iyon kundi tignan ang kanyang kaibigan na umalis pagkatapos siya ay nawalan na ng malay. Pagkatapos ang sumunod na naalaala niya ay nagising na lang siya na tapos na ang selection pagkatapos ay nakasurvive siya sa loob ng 7 araw at nakapasa sa selection. Sa palagay mo ba nakatanggap-tanggap na makapasa ka sa selection na kahit isang demonyo lamang ay hindi mo magawang natalo sabi pa niya. Dito ay sinabi niya na hindi siya karapat-dapat para sa titulong water Hashira dahil hindi niya nagawang makapasa sa malinis na paraan di katulad ng ibang Hashiras kaya sinabi niya na siya ay iba sa lahat ng mga ito.
Sa totoo lang ay wala siyang puwang para sa mga Demon Slayer Corp at sinabihan niya si Tanjiro na sa ibang Hashiras na lang mag-training dahil iyon daw ang mas makabubuti, sabi pa nito. Ang marka daw ng sugat sa kanyang puso ay hindi na mawawala kaya wag na daw siyang magsayang ng panahon at wag na lang din daw niya itong pakialaman, dagdag pa nito bago tuluyang umalis. Dito ay sinabi ni Tanjiro na alam daw niya kung ano ang nararamdaman nito ngayon. Siguro kung may pagkakataon lang daw ito na pumili mas gugustuhin pa niya na siya na lang ang namatay hindi ang kaibigan nitong si Sabito, sabi pa niya. Ang sakit na nararamdaman daw nito sa pagkamatay lalo na ang dahilan ay ang pagprotekta nito sa kanya, dagdag pa niya. Naalaala niya ang isang tao na nag-train sa kanya sa Mount Sejiri at sa palagay niya ay iyon si Sabito at ito ay isang misteryosong karanasan, sabi pa niya. Sinasabi na patay na daw ito pero noong panahon na iyon ay tinulungan siya nito. Kahanga-hanga daw ang ginawa nitong pagpapasya para iligtas ang lahat ng kanyang kasamahan sa final selection at iyon daw ang hindi niya kayang gawin. Kung nabubuhay lang daw siguro ito, malamang ay isa ito sa mga pinakamahusay na swordsman sa kasalukuyan, sabi pa niya. Mayroon pang mas malalim na dahilan kung bakit niya nasabi na dapat siya ang namatay dahil katulad daw niya ay alam niya ang ganitong klase ng pakiramdam. Naalaala niya si Rengoku na isang kahanga-hangang tao na nagawa silang iligtas kahit na ang kapalit ay ang kanyang sariling buhay, sabi pa nito. Siya ay napakalakas at napakamabuting tao higit kanino man at ito ay ang kanyang kahanga-hangang pamamaraan bilang tao. Siguro mas mabuti pa kung siya na lang ang namatay noong panahon na iyon sa halip na si Rengoku dahil mas malaki ang chance na matalo pa niya si Muzan, sabi pa niya sa kanyang sarili. Magkaganoon pa man ay sinabi nito na ito daw ay naniniwala sa kanya, kaya huwag daw niyang sayangin ang sakripisyo na ibinigay nito para sa kanya. Naisip niya na tama na baka iyon daw ang sagot sa bigat na nararamdaman ngayon ni Gyo, ngunit papaano daw niya ito masasabi sa kanya? Kahit gaano pa kabigat at kasakit ang iyong nararamdaman ay kailangan mong mabuhay para sa taong nagsakripisyo para sa iyo. Wala daw siyang karapatan para i-criticize niya ito pero magkaganoon pa man ay kailangan niya masabi dito ang isang bagay. Hinabol niya ito at tinatawag ngunit hindi siya nito pinapansin at patuloy lamang sa paglakad. Dito ay bigla niyang nabanggit na kung ayaw mo bang ituloy ang ipinagkatiwala sa'yo ng kaibigan mong si Sabito. Dito ay bigla siyang napahinto sa sinabing iyon ni Tanjiro at tila ba isang malakas na sampal ang gumising sa kanya sa mga kataga na iyon. Pagkatapos ay biglang nagbalik sa kanya ang isang lumang alaala noong sinampal siya nito at sinabi na huwag daw nitong sasabihin na gusto na daw nitong mamatay. Kapag sinabi pa daw niya ulit iyon ay hindi na sila magkaibigan pa kahit kailan, sabi pa nito. Sinabi pa niya na ang ate daw nito ay ikakasal na sana sa susunod na araw pero mas pinili pa daw nito na itago at iligtas siya kahit na alam pa nito ang maaaring mangyari sa buhay niya. Siya ay kapatid nito kaya wag niyang sayangin ang sakripisyo na ginawa ng kanyang kapatid para siya ay mabuhay, sabi pa niya. Kailangan mong mabuhay at harapin ang panibagong buhay na ibinigay sa iyo, dagdag pa nito. Ang sampal daw na iyon na ginawa sa kanya ni Sabito ay malinaw na nararamdaman pa din niya hanggang sa ngayon, sabi pa niya. Bakit daw niya pilit na kinakalimutan ang isang bagay na napakahalagang alaala dahil sa tuwing ito daw ay nagbabalik tanaw sa kanya ay hindi niya mapigilan na umiyak. Ang alaala ng kanilang pagkakaibigan, ang alaala ng kanyang mahal na kapatid at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na patawad dahil napaka-immature daw niya. Dito ay sinabi ni Tanjiro na masama daw ito dahil hindi na gumagalaw si Gyo o kung mayroon daw ba siyang nasabi na hindi nito nagustuhan at baka lalo pa daw itong ma-depress, dagdag pa niya. Dito ay bigla na lang niya naisipan na ayain sa isang eating contest dahil kung manalo daw siya baka mag-cheer pa ito at pumayag na mag-training kasama niya. Hindi naman pwede na makipag-sparring sa kanya dahil hindi pa siya active at wala pang permiso, dagdag pa niya. Dahil si Gyo ay tahimik na tao kaya eating contest na lang daw ang pinaka-the best dahil hindi naman daw pwedeng magsalita habang kumakain, sabi pa nito. Dito ay lumingon sa kanya si Gyo at humingi ito ng pasensya dahil daw sa huling pagtugon nito. Ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay inunahan na siya nito at niyaya siya ng isang soba eating contest. Dito ay napatanong na lang siya sa kanyang isip na kung bakit siya nito biglang niyaya ng contest sa pagkain, sabi pa niya. Pagkatapos ay ipinakita silang dalawa habang kumakain ng soba at talagang wala silang kibuan habang kumakain.
Dito ay nabanggit ni Gio ang tungkol sa training at pagkatapos ay tinanong niya ito ng tungkol kay Shinobu kung may nalalaman daw ba ito tungkol sa kanya. Sa eksenang ito ay ipinakita si Shinobu habang kausap si Kanao. Sinabi ni Kanao na magkakaroon daw siya ng training sa Wind Hashires at pagkatapos naman ay sa Stone Hashires, sabi pa nito. Nakiusap din ito na kung pwede daw ba na pagkatapos sa Stone Hashires ay sa kanya naman siya mag-training dahil higit kanino man ay mas gusto daw niya na ito ang magturo sa kanya, sabi pa niya. Sinagot lang niya ito na hindi daw siya magpa-participate ngayong araw at pagkatapos ay tinawag niya ito para lumapit sa kanya. Sa pagtatapos ng episode na ito ay sinabi niya kay Kanao na ito na daw ang tamang pagkakataon para malaman nito ang katotohanan. Sasabihin na doon niya dito kung sinong demonyo ang pumatay sa kapatid nitong si Kanae at kung papaano ito mapapatay.